Ngayon, narinig nyo na may source na gamit ang cord. Ngayon, play tayo ng music gamit na yung Bluetooth connection. Dahil nga video key tayo, ang pinakamalaga pagdating sa video key ay ito. So, ngayon, magte-test naman tayo ng microphone. Ngayon, check natin. Check sound. Hey sound. So, Check sound. Hey sound. Check. So hi guys, welcome ulit sa ating YouTube channel, at in this video naman ay magkakaroon tayo ng tutorial regarding dun sa ating B8 card na binili natin sa TikTok Shop, worth of 222. So 220 to, at i-check natin kung siya ba ay sulit. So si B8 card guys ay mayroong ilang function, hindi lang siya ginagamit kasi si B8 card pag binili nyo, ito yung box niya. So nakalagay talaga kay B8 card ay singing live sound card. So siya talaga ay ginagamit especially for streaming, for live doon sa social media, itong paggamit ng mga sound effects dito kay B8 card. So si B8 card guys ay hindi lang po para sa paggawa ng para sa ating live ang pakinabang ni B8 card. So si B8 card guys ay pwede rin tayo mag-create ng sarili nating music gamit si B8 card, mag-record. Pwede rin natin siyang gamitin pang live kasi marami siyang effects guys. So yan. At especially guys, pwede rin po natin siyang gamitin pang video key. So at this video naman guys, hindi natin tatopic yung about kung paano siya gamitin mag-live, magmala DJ ka. So nakapokus tayo ngayon doon kay pang sing along pang video key, kung gaano ba siya kaganda gamitin sa video key. So kung may mga katanungan po kayo guys regarding po kay B8 card na hindi pa natin nagawa ng tutorial, gawan po natin yan ng separate topic. So para ngayon ay mapokus tayo sa topic na pang video key. When regarding to sa paggamit ng live, so comment lang po kayo sa ating YouTube channel, gawan po natin yung tutorial, or may mga katanungan pa po kayo patungkol kay B8 card kung paano gamitin. So yan, mag-start tayo. At yun nga guys, nakahanda natin yung lahat ng ating gagamitin. So ang pinakauna natin kailangan ng gamitin, kasi nga pang video key yung ating topic ngayon or tutorial, simple, number 1, si B8 card. So kailangan po natin si B8 card kasi siya yung pinaka main content dito sa ating tutorial. Sunod po, mayroon tayo ditong microphone. So ito, may microphone tayo, nabili na rin din natin ito sa TikTok Shop, worth of 90 pesos. So pagbili nyo guys ng B8 card, meron na siyang ito, charging cord. So ito yung kanyang charging cord. Yes po, hindi po tayo nagkakamali. Doon po sa mga nagtatanong na kailangan ba ni kuryente ni B8 card, yes po, siyempre kailangan po para i-charge siya. Pero siya po ay rechargeable kahit wala pong kuryente, magagamit nyo po siya. So ito po, na-test ko na noon, halos pumapatak siya ng 3 to 4 hours. Sobra pa minsan, hindi siya kayang lubatin kasi hindi naman siya naglalabas ng sound. Siya naman ay walang gumagamit ng speaker, kaya matagal sa kanya yung battery. So pag bilhin nyo dito guys, meron na siyang charging cord, meron siyang anong tawag dito, universal yung sa pang charge, tapos meron siyang earphone. So ito, ginagamit ito siya for live o cord para sa ating audio source yung purpose nito guys dito. So ganito yung ginamit nilang audio source. So meron ako nitong kulay green. So dahil wala tayong RCA, ito yung ginamit ko dito sa tutorial. Pero ito guys, hindi na to siya kasama sa baker. So ito, tatlong cord lang meron. Ngayon, sunod naman natin na kailangan ay si amplifier para magkaroon tayo ng output kay music para sa ating video key. So video key tutorial. So ayan. So gumamit tayo dito ng battery 12 volts kasi ang ating ay gamit 12 volts din. So ako kasi guys, nasa bukid ako, walang kuryente dito sa atin. So ito yung gamit natin. So gagawin mo dyan guys, ay ginamit kong cord ay line in. So line, kasi line yung gagamitin natin pag aling kay B8 card. So papansinin nyo guys, ito itong 12 volts ko na amplifier ay nag-iedad na to ng halos magte 3 years na. Ginagamit ko pang sound lang dito sa bahay. Ito noon, yung gusto namin magsing-along dito, yung mga pang banding lang, hindi ko magawa kasi yung amplifier na to ay walang echo. So ayun, makikita nyo sa knob ng mga volume, ng mga adjustment nya, meron lang siyang mic volume, bass, treble, balance, at saka main volume ng music. So wala siyang echo guys na naipoproduce. Kaya nung ko si B8 card, nabili ko, ngayon nagagamit ko na siya pang video key o pang jamming lang dito sa bahay. At sunod, siyempre, ang kailangan naman natin yung speaker. So mayroon tayong speaker dito guys. Ito yung ginagamit ko pang sound dito, nagaling na sa sira nating stand speaker. So ito yung gagamitin natin. So yun yung ating mga kailangan. So nandito naman guys, may tablet naman tayo. Si tablet, ang purpose ng tablet ay ating audio source at
syempre, pag nagbi-video tayo, kailangan natin ng mga pang video kay. So yun, magsiset up tayo guys ng connection. So ayun guys, mag-start tayo ngayon ng ating tutorial dito sa connection naman. So sa connection guys, siyempre una-unahin muna natin si output papunta doon sa ating amplifier na pagkukunikan. So tulad niya na sinabi ko, yung gamit natin doon ay RCA, ay itong aux cord lang yung ginamit natin. So ngayon, pwede naman yung RCA guys dito, tapos i-connect nyo dito sa ganito ng amplifier. So yan, dyan pwede nyo naman siya. Yan, may RCA tayo. Pero dahil wala tayong RCA na stock dito ngayon, ang gaginamit natin ay si aux cord. So ngayon, dito magagaling guys, dito sa atin sa linya dito, may nakalagay naman yan dyan. Yan, hindi siya mag-focus. Yan, nakalagay dyan, earphone speaker. So dyan yung magagaling yung audio source or yung output papunta sa ating amplifier kapag pang video key yung source. So ang the best way dyan, ilagay nyo, saksak nyo ito si aux dito kay earphone speaker, then saksak nyo, sagad nyo guys na mag-lock siya. Then after nyang malak, i-connect natin siya dito kay amplifier. So yun, i-connect na natin siya. No, nakasagad na yung volume nito guys. So yan, dito natin siya i-connect. Yan. So sasaksak ko dyan. Then nakasaksak na yan yung audio source. Then sa sa pag-on naman dito guys ng ating V8 card, long press lang natin yung ito sa taas. So long press natin. So yan, kukulay, iilaw na siya ng kulay blue. So yan, marinig natin. So konting recap tayo. Ay konting antayo. So ngayon guys, ito naka-open natin yung ating audio source o ating, halimbawa na lang natin ito yung ating Platinum or playhan ng music. So maghanap muna tayo ng non-copyright para mag-test natin. So ngayon guys, dito magpi-play tayo ng music. So yan. So hanap tayo ng ng non-copyright. So ito sabi daw may non-copyright daw, pero sana nga hindi tayo makapyright. So ayan, talagang literal guys, so naka-wifi lang tayo. So ngayon guys, mayroong nakita natin may error na tumutugtog ating audio source. Ngayon, i-connect natin yung audio nito papunta dito. Ngayon, tumutugtog na, i-connect natin yung audio nito papunta dito. So gagamit tayo ng isang kanyang audio cord. So yun yung free niya. So ito, papunta siya doon sa earphone plug ng ating tablet. So dito siya natin sasaksak. Then yan, magkakaroon siya ng earphone mode. At syempre, pagdating naman dito sa V8 card, dito guys mayroong saksakan doon. Dito natin siya ikakabit sa live 1. So yan, sa live 1 siya kukonek. So ngayon, ilagyan natin bangin para nakikita natin yung ating V8 card. So ngayon, i-play na natin yung tugtog guys. So, ngayon, dito naman sa volume, ang adjustment ng music dito, kahit anong pihit nyo dito guys, hindi nyo makita. Ito si monitor yung ating adjustin para marinig natin. So yung ngayon, volume natin si ayan. Yan, narinig nyo na guys, mayroon na tayong source ng audio. So ngayon, narinig nyo na may source na gamit ng cord. At bukod sa cord, para makatipid tayo at less hassle, halimbawa tablet ang gamit natin o mobile phone, siyempre kaiba naman kung nakadikit siya lagi sa ating V8 card. So pwede natin siya yung i-bluetooth, kaya nga siya nakalagay na power BT. So yan guys, ang gawin na natin pag nag-bluetooth tayo, bunutin natin yung cord, bunutin natin kay audio source. Ngayon, itong kulay blue, pag open mo pala ng V8 card guys, umiigpat-igpat na yan. So naka-automatic na naka-on yung kanyang bluetooth. Ngayon, i-connect mo siya sa tablet. On nyo lang yung bluetooth ng inyong audio source, mapa-laptop man yan, mapa-PC. Ngayon, makikita nyo dyan si V8 card. So, may pangalan na rin siya guys. So nakalagay dyan ay V8. So, yan yung Bluetooth device ng ating V8 card. So, ngayon, pag connect nyo dito, naka-connect na yan. So, nandito na yung audio source. Ngayon, play tayo ng music gamit na yung Bluetooth connection. Sa audio source pa lang. So, yan.
So, ayan guys, yung gamit nating connection na galing sa ating audio source ay Bluetooth na. So, pwede kang magkaroon ng multiple audio source. Mayroong galing sa Bluetooth at mayroon ding galing sa cord. So, pwede mong ipagsabayan. Pili ka lang kung may madala kang source. Especially sa live streaming, ginagamit yan. Ngayon, ang sunod naman natin na ikakabit ay si microphone. So, dahil nga video key tayo, ang pinakamalaga pagdating sa video key ay ito. So, ito na ngayon ginamit nating microphone, guys. So, gumamit tayo ng ating na-order din sa TikTok. So, 90 pesos lang ito. So, yan. Bakit ito yung napili kung gamitin ng mic? So, pwede naman tayong gumamit ng condenser na microphone. Pero, syempre, ito yung gagamitin natin kasi ang ating tinuturo, ating tutorial ay pang video key. Literal na pang video key. So, connect natin. Huwag kayong mag-alala guys pagdating sa saksakan ng microphone kasi si Bitcard po ay naka-prepare na po yan. So, ayos lang natin yung cord. Dito na natin sa kabilang side. So, ngayon, ito na yung ating PL jack ng ating microphone. So, hindi ka na maghahanap ng sasaksakan na andyan na mismo yan. So, yan, siya sa may dulo, dynamic mic. I-connect, isaksak mo siya dyan. Then, yun na yun. Ngayon, magte-test naman tayo ng microphone. Sa microphone guys, mayroon na siyang volume. So, ito yung volume. Ito si main volume at ito naman si echo. Ngayon, may adjustment dito guys ng treble ng bass. Itong tanda po natin yung bass po at saka yung treble na ginagamit dito sa Bitcard. Ito po ay hindi niya binabago si audio source. So, si treble at si bass dito sa ating control Bitcard ay nagagamit lang sa boses natin. So, yan na. Huwag po kayo mag-alala mag-adjust nito. Kasi kahit yung audio source po dumadaan dito, hindi niya po naapektuhan yung audio source. So, yung audio source ay doon kayo mag-adjust sa amplifier. Ngayon, iti-test na natin ngayon to si microphone. So, yan guys. Wala pa yung volume. Ngayon, unti-unti nating bovoluman itong si V8 card. So, main volume. So, yan. Sorry. So, ngayon, ang gagamitin nyo guys, pagka-connect nyo dyan kay V8 card, siyempre si monitor, i-play nyo yan. So, i-post natin muna yung music para ma-clear. Ngayon, si monitor ngayon, isagad natin, or else, kung malakas na yung pwede naman na mahina na lang. So, dahil dito ay lakasan natin para makuha natin yung full features ni V8 card. Hinaan lang natin si audio source. Baka mapindot natin kasi alas 10 na ng gabi. So, ngayon, ito naka-volume na si monitor. Pwede nyo nang volumean ito si main volume ng mic. So ngayon, bubuliman natin guys. Ayan, maririnig nyo na mayroon na tayong boses. So, sa boses guys, nasa pa lang tayo. Nasa 9 o'clock pa yung gamit natin. Hindi na tayo makapalakas ng ating audio source ngayong gabi kasi makikita nyo po alas 11 na po sarado ng gabi. So ngayon guys, gagamitin natin, paparinig lang natin. Hindi na tayo makapag-sing along para marinig. Tsaka hindi rin po tayo talaga talento pagdating sa boses. So ngayon, pag nilaksan niyo pa yung guys, nilaksan, mas lalong lalakas pa yung ating boses. So, try natin. Checks. So, yan. So, ayun guys, medyo lumakas na talaga yung feedback kasi malapit lang sa ating speaker. Kasi nga, tutorial naman tayo, hindi naman para gamitin talaga. So, ito yung boses natin sa 9 o'clock. So, nakasagad. Ngayon, pwede nyo naman po itong adjustin. So, ito ay yung magiging main volume. So, ngayon guys, magiging main volume ito ng V8 card. Halimbawa, malakas na yung sounds. Ito yung magiging volume niya kasi pag ito yung pinihit nyo guys, hindi lang si mic input, si mic volume yung hihina, pati yung audio source. So, ito yung pinaka main volume. Kaya ito kumbaga ito yung tinatawag na monitor kasi ito yung mga speaker na nakaharap sa iyo. Ngayon, ang tanong naman dito, paano natin lagyan ng echo? So, sa echo guys, sobrang dali lang po lagyan. Naandyan po yung naka-indicate na po yan na echo at volume nyo lang po yan. So, nabilib pa ako guys sa echo ng V8 card kasi yung kanyang echo, akala ko yung tulad ng mga integrated o yung mga murang amplifier na yung mga echo nila ay delay. Yung delay na echo, hindi yung whole. So, yung echo ng mga amplifier yung parang ho. Gumaganon yung sound niya. So, si V8 card ay napakaangas guys nung narinig ko yung echo niya. Yung parang pang professional sound. Yung parang kang kumakanta sa loob ka ng gym, ng hall. So, hindi siya yung paalon-alon. So, yun kasi yung nakasanayan noon. Sa mga tokens, yan talaga yung ginagamit ng echo. Yung na hindi na siya maganda kasi parang umaalon nila yung boses mo gamit yun. Iba yung echo na parang nasa loob ng hall o nasa loob ka ng kwarto.
O sige. Ngayon guys, gagamitan natin ng echo. So ngayon guys, ang echo na ginamit natin ay sa 9 o'clock. 9 o'clock sa volume, 9 o'clock sa echo. Si echo naman walang problema, adjust yan. Depende sa beat yung sound. Ngayon, check natin. Check sound. Hey, sound. So ayan guys, narinig nyo, para ka nang nasa loob ng isang hall. So parang, kung ano yung naririnig mong mga echo na ginagamit doon sa mga live band, yun talaga yung maririnig mo dito guys. Ulit natin. Hey, sound. So ayan guys. Ngayon, gamitin natin to si adjustment, si treble at si bass. Ito guys, gumagana ito para lang para lang sa ating music. Ay sa ating microphone, sorry. So pag in-adjust mo yan, lalaki yung boses natin. So ayan, medyo lumaki na yung boses natin. Pag winalay mo yung bass, magiging matining. Hey. So ayan yung boses natin kapag wala tayong bass. So ngayon guys, nakikita nyo, working talaga yung ating beat card pagdating sa echo. Ay sa timpla ng mic niya at ng boses nyo. Makukuha nyo yung boses nyo kung gusto nyo palakihin. Kung ang boses nyo talaga matinis, palakihin natin. Ngayon naman guys, ay adjustin pa natin yung echo. Hey, sound. So, hey, sound. Narinig nyo guys, sobrang klaro nung echo niya na para kang nasa loob ng hall, na para talagang bang professional band. So ngayon guys, ay sabayan natin with audio source. Pero hindi ako kakanta guys ha, papakita ko lang sa inyo na sasabay siya. So ihinaan natin muna ito si monitor, yung main volume na audio source at ng mic. Ngayon magpi-play tayo ng music dito sa ating audio source. So hanap tayo ng pang video, okay? Hindi na ako kakanta guys ha, paparinig ko lang sa inyo na sumasabay. So sana hindi makapiright. Saglitan na natin guys. So yan, nakapiright na karon pa tayo ng ads. Sorry lang, may ads pa tayo guys. Kunting-kunting hintay-hintay lang ng ating ano. Ngayon, so ngayon guys, na-play na yung music, narinig nyo naman. So sagad natin dito. So ayan guys, narinig na natin. Adjust na natin konti para maging lito yung ating boses pag gusto natin. So so ayun, hanap tayo ng ano kasi may boses, may tumatabon sa ating boses. Hanap tayo ng ibang sound na yung talagang pang karaoke. So karaoke. So wala itong boses. Hanap tayong iba. So ganyan guys, kapag nag-play na yung music at medyo lubog yung ano, yung ating boses, kayo nang bahalang mag-adjust dito sa main volume ng microphone. So ito naman ay main volume ng audio source at ng microphone na. So sasama na sila. Ngayon, dito naman sa input sa mic volume, kayo nang bahala kung yung gusto nyo mas lumitaw yung boses kumpara sa audio sound. Kayo nang bahala dyan. So ngayon, test natin sila. Check sound. Check sound. Check sound. Check. Check sound. Hey, sound check. Hey, there's a card. Hey, sound check. Check sound. So ayan guys. Hey, sound check. Mic test 1 2. Hey, check sound test mic 2 1 2. So ayun guys, baka makapiright tayo. So sinaglit lang tayo. So yan, marinig natin. Klarong-klaro yung ating echo. So narinig natin guys ito. Kung pang video okay lang guys, especially dun sa mga marami kasing 12 volts na amplifier sa shop, sa mga TikTok na walang siyang echo. So mayroon namang mga echo yung ibang 12 volts na mga pang mini amplifiers sa echo. Doon kasi siya madalas gamitin. Or kahit pa doon sa malaking amplifier, iba kasi yung echo nito guys, para siyang pang professional live band. So ako talaga, goods na goods to guys, hindi lang siya pang live, pang kung anong purpose. Ngayon, doon sa may mga katanungan guys, pagdating sa beat card, comment nyo na lang po sa ating comment section. At kung may mga gusto kayong itanong about dito, kasi ngayon,
Hindi may claim, ito lang yung tinapik natin kung paano siya gamitin sa pang video. Okay. So, ayun. Kung mga kailangan kayong itanong regarding sa live, sasagutin po natin. Gagawin po natin yan ng another video. Kaya po doon sa mga wag mo kayong magtanong. So, yan lang po ang this video guys. Ma-hope nakatulong po sa inyo yung ating video. At doon po sa mga mahilig pagdating po sa mga ganitong klase, lalo na po sa mga audio sound system at may mga katanungan, subscribe po tayo sa ating YouTube channel. At kung gusto nyo na rin pong maging updated sa ating video, ay click nyo lang po yung notification bell. Always po tayong gumagawa ng video regarding po sa tutorial para po nakatulong na tayo at nakagawa pa tayo ng mga content. So, yun lang po guys. Maraming salamat at isang magandang gabi muli.